Thank you for not skipping ads. And thank you for subscribing as VVIPs. Dahil dyan, makakapagbigay tayo sa ating Beneficiary of the Month. Pride PH. Established in 2022, Pride PH is the widest national pride network of Philippine LGBTQIA+ organizations and individuals. A purely volunteer-led coalition, Pride PH advocates for human rights, equality, diversity, and inclusion. #Pass SOGI Bill now. So if you want to be a VVIP, subscribe at angwalangkwentangpodcast.com. Salamat mga generous and pretty naming mga ka-eme! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Morning, Direk. Tonet, naniniwala ka ba na last film na to ng Don Bell? Ako hindi ako naniniwala. Can you please elaborate? Because... kayo, naniniwala ba kayo na last film nyo na? Di ko rin sure. Joke lang. Hindi, we spoke about it naman na. But hey everyone! Thank you, Direk, for having us! Nag-change topic! Change topic agad. Ever? I don't think so. Di ba? Parang I don't hindi think pa so. naman siya. For now. I don't For think now. this will Ikaw be our ba last naniniwala ka? Hindi rin. For now. For now. For now. For this year siguro. Hindi, mamaya tatanungin natin kung sinong nagdesisyon yan. Debut nung isa sa kanila. Kasi yung isa sa kanila, nag-guest na sa atin. Sa Zoom. Sa Zoom, via Zoom. Pandemic pa na Tagal eh. na nun. Oo, via Election Zoom pa pa tayo, tayo. diba? Oo, election. Oo. Tapos, pero together, debut nila. As Don Bell. Yes. Let's welcome Don Bell! Out there! Joke lang. Ang ganda nung... Raise the roof! Yes! Aluma! Aluma. So tayo ngayon sa Basta Cafe, mga 53,000. 53,000. Meron pa sa labas ako nakita. Yes, nagsisiksikan sila doon. Umabot silang EDSA. EDSA. Oo. Close Balintawa. na, close. Oo. Pinapaikot sila ngayon sa Nakulat C5. ako, Direk. Ngayon Nandun stop sila. and go na lang sa EDSA ngayon eh. Stop and go. Tapos sa Zoom ilan tayo? Sa Zoom ilan tayo? 800,000. 800,000 tayo sa Zoom. So mala 1 million. 1 million. 1.6. 1.6 1.6 million. million. pa yan mamaya. Oo, lahat yan ay nakapanood na ng Tayo sa Wakas. Yes. Tama? Yes! Hindi naman tayo maghiwalay, di ba? No. Never. Love you, dogs. I love you more. I love you more. Ako? Tignan kita. Sa amin ako uwi. Okay. Sa Tarlac. Oh. Okay. Uy, ako kaya. You're great. The best! Yes, you are. Since we always work best together, why do it for someone else? If we can do it for ourselves. I'm not joining you. Are we okay? You don't trust me. It's about responsibility. Akala ko ba wala akong dapat patunayan sa'yo? Hindi ibig sabihin nun, lahat ng gusto mo, susundin ko. Ikaw. Ikaw. Sisigaw
makakanood? Yung totoo. Oh, labas! Labas! Hala, paano yan? Mag-spoiler kami. Mag-spoiler kami mamaya. No, ano? Napanood na namin. Yes. Napanood na namin. Anong favorite so, scene? Oo, nung namatay si Yayo Aguila. Sorry. Sorry. Ay, mali ba? Mali. Sorry. Wala. Parang iba, sinema ano yan? Sige, malayar. Okay, sige. Pakilala muna tayo. Ay, mag-thank you muna tayo sa mga nag-VVIPs Yes, for Don Bell. Pero part of your subscription will go to our beneficiaries of the month. So, dahil Pride Month, magdagdag kami. So, meron ng Save the Children Philippines, tsaka WGNRR. Pero yung additional natin na beneficiary ay Pride PH. Yes. For Pride Month. For Pride. And our May Kwentang Scholars. Oo, tuloy pa rin yung pagpaparenovate natin ng classroom sa Nueva Ecija. So, thank you. So, Thank you. for every subscription that you make for Ang Walang Kwentang Podcast, nakakatulong tayo sa mga kids, mga high school students. Mga kids, mga women's. Bibisitahin natin ulit, no? Yes, bisitahin natin siya this year. Okay, anyway, ako si Tonette at ang favorite eksena ko sa Tayo sa Wakas ay bukod dun sa namatay si Yayo. Grabe, nakakayak talaga yun. Ako yung confrontation. Sa Batis. Mali. Gagi. Confrontation. O, nalito na rin siya. Hindi. Yung sa Joke lang parking, kita. Oo, sa parking. So, Di ba dun sa mountain? Gagi. Ang hirap mag-joke dito sa umaga. So, for context, no? 11 a.m. Yes. 11 a.m. So, itong mga to nag-absent. Sino nag-absent? Sa work? Wala. Ano pong May name camera niyo? doon, nanonood yung boss mo. Nag-absent sa work, sa school. Oo, kasi lunes na lunes, no? Oo. Or work from home, pero work from basta. Para sa mga ano natin, nag-work from home. Ano pong name niyo? Hi, boss. Go, ikaw, JP. Okay. Ako si JP, yun din yung favorite ko eh. Okay lang naman. Sige, yung favorite scene ko rin, Hindi yung ba na sa lang? parking. Kasi, basta yung conversation about... Hindi sa parking, ma. Sa ano siya? Kalsada. Ibang pelikula ata na panood. Parking ba? Hindi, may parking May doon. parking, tapos naglakad sa Yes. sidewalk. Parang lumabas Tapos may sila mga ng outlets. Sa zebra. restaurant. Diba? Lumabas kayo ng restaurant. Okay. Yun. Restaurant ba, ma? Puti, kasi di ba nga Sa ano namin sinut yan eh, sa Parkal. Parkal. Tapos we had around 300 talents that night. Yes. Lahat ng tao doon talents talaga. As in, may complete blocking yun. Kaya pala walang tumitingin. Wala. Actually, Wala. some of them supporters namin. Nandito pa yung iba? Dito ba Ayun, yun? may isa. Sino nag-join? Yun. Isa. Ayun. Pero ang Hi dami po. namin eh. The first time I arrived on set, nagulat ako, sobrang daming tao. Pero lahat sila, as in, behave lang sila sa side. Sabi ko, wow, talents lahat to. Ang galing. Oh, in fairness. Tapos may blocking talaga. Kaya if you look at the scene, wala talaga Walang tumitingin sa amin. Walang tumitingin, walang kailangan i-crowd control. Wala. So, Daming Ang galing. budget ah. oo, ibig sabihin may That was the budget. biggest May conference scene, budget. diba? That was the biggest Oo, conference kasi scene. for context guys, karaniwan, kapag walang budget yung pelikula, hindi walang enough talents or extras. So we call it talents, extras yun. So ang nangyayari, kung sino lang yung mga totoong tao doon, di na siya pinapaalis, di ba? Kaya, pag mapapansin nyo, minsan nagko-confrontation scene, may nang mga video, Or nakatingin sa camera. pero kasi, dahil di naman nabayaran yung buong ano, hindi naman para sabihin sa kanila na, Tapos papagalitan yung pag hindi na. Dan, di Ba't ka ba? nag-video? Oo, ba't ka nag-video? Pero syempre, minsan kailangan pakiusapan. Okay. Correct. Minsan, sumusunod naman sila. Kapag pinakausapan ng Pag maayos. pinakausapan ng maayos. Yun yung favorite ko nga, yun sa parking. Basta yung conversation about womanhood. Taray. Are you, Ganda na. is it because you're a woman? Because I'm a woman. Yes! Pag ako na-cancel. Okay, sige. Ating guests. Okay, ako si Bel Mariano at nandito na tayo sa wakas ang Walang Kwentang Podcast. Yes! Oo nga! May time ako nag-isip direct eh. Siyempre, Habang nasa van, no? hindi ko in-expect yun. Habang nagsasalita, sabi ko, ano isipin ko sa salita? Fairness. Oh, sige. Hala, pressure Yun kay na yun. Donnie. Wow! Sige, ano Hindi, sa'yo? wala. And then, sasabihin ko rin din yung favorite scene ko. Ako po si Donnie Pangilinan. Favorite scene ko siguro yung
Shoot namin yung mga kilig scenes, yung getting to know each other, yung nasa pantry tayo. Yung Parang hindi pinanood ni Belle yung pelikula. Ilang black screening ka na. Madami kasi kami eksena sa pantry. Tama din Yung naman. kilig, yung, okay. yung una, Oh, yung yung una. una. Yung meet cute. Meet cute yun, meet cute. Napanood Siyempre, yun ang naman daming na kasi lahat. masakit na eksena dito. Pero na-enjoy ko rin yung getting to know stage talaga. Yes. Ni Cisco tsaka ni Cheska. Oh, yun. Oh, yun nga, yun Ano na nila yun? By this time. Hindi pa napanood ni ate. Nautot si Yayo. Yeah, yung bago siya namatay. Yun yung kinamatay. Sabi, oops. Dito yun. Sorry na. Yun pa rin yung cause of death, yung Yun, utot. yung cause of death bago tinakbo sa St. Luke's. Okay, at ito ang... Walang Kwentang Podcast! Yes. Watch it first on YouTube. And powered by I Am Rentals. Yes. So Okay. kami ni JP, pinanood namin yung Tayo sa Wakas last Saturday. Nung weekend. Oo. Yes. Actually, dapat intayin ko pa dapat sina Irene tsaka si Rin. Actually, late si Tonet. Hindi ko naabutan yung... Doon ako. Pero sabi mo, konti lang yung na-miss ko. Konti lang naman. Yun Ano ang eksena part? direct? Saan Saan part? Yung Tayo sa Yung Wakas. namatay si Yayo. Parang sabi niya, care to Random share. pa rin. Hindi, yung sa na title card. Title card. So, konti pa lang naman. Okay, okay. Ano bang nangyari doon before title card? Parang flash forward dun sa Ayun yung flow. sinabi mo sa confrontation. So buti na lang. Thank you, inulit nyo. At least Sa naintindihan mo dulo. na. The story naman starts after the Oo. title card. So, yun. So, bago natin pag-usapan yung Tayo sa Wakas, so meron kaming parang series dito sa Ang Walang Kwentang Podcast na called Shooting and Taping Memes. Memes. Rocket Memes. Racket Memes, a shooting and taping memoir. So mga kwentong shooting, taping, mga nakakatawa or Nakakaiyak, heartbreaking. Pwedeng Unforgettable. tungkol sa Tayo sa Wakas. Pwede ring tungkol sa any of your projects together. Nakakailang projects na kayo, including series? Six. Six. Six ata. Six? Hindi, kasi he's Six, into her. seven. Isahin natin. Sige, He's into her. He's into her. Two. Love is colorblind. AIL. Can't buy me. Tas red flag. Tas ito. Yung seventh. Ito yung seventh. Sabi ko sa'yo, seven eh. Tama ka. Tama. No woman is always right. Six prior. Yan. Nilulusot pa eh. Go! Seven. Yes. Seventh project niya. Dami na rin pala. Dami na rin pala. Yes. In a span of how many years yun? 6 years. 6 years. 6, 7 nga. 6, 7. Book 6, 7. Gawin mo nga. Ginawa niya kanina. Kanina, lead ka. 6, 7. Ano munang funny siguro? Funny anecdotes. May kakwento ako na super funny for me Grabe Dito kasi sa Tayo sa Wakas? Dito sa Tayo sa Okay. Wakas. Yung preparation kasi namin to shoot this scene was really intense. We had to do a lot of pre-prod. It was in the scene dun sa mountain. Oh my God. So, we arrived on set, and this is really far, sa Mountain Province to. We arrived on set 3 a.m. call time natin, di ba? Kasi kailangan namin hintayin yung Yung Sea of Yung Clouds. sea of clouds. It comes during a certain time. Pero rare Minsan kasi, akit ka, wala talaga. Yun lang yung shot namin na pwede So, we 1 hour 1 hour hike. So, lahat. As in, Nag-hike di na- kayo? Nag-hike kami. Ilang Bakit steps parang yun? ako Naalala maikan nyo? na ako? 100, 200, 300. Ilang steps? Ang dami nun Hindi lang yung 100. Yeah, maybe more. Depende. Like 400, 500. But you have to bring all the equipment, lahat ng cameras, lahat ng crew. As in full prod sa taas talaga. So, umakit na kami. Minintay namin yung konting sun. Nandun kami lahat sa eksena. Na si Yves, di ba? Nagpa-frame na siya. Tapos tayo, getting into character. Bago kami mag-take, ready na, nandun na yung Sea of Hindi, Clouds. sabi de direct, mag-roll na tayo, game mag-roll na, game na, mag-roll na Nandyan tayo. Ready everyone. Actors, ready. Direk, wala pa yung SD card. Cut to, nasa baba. Kalimutan nila yung SD card. So both cams, wala. Wala talagang SD card. So, sabi namin, anong gagawin? Kasi you have to run all the way down. Si Dean, siya ba tumakbo? Yung second One of cam. the- Yung second cam cam. natin? One of the... Si Dean and yung Tumakbo. utility, nag-sprint pababa.
400, 500 steps talaga. We waited for maybe a good 20 to 30 minutes. Uy, fairness, sana kaya niya ng Yeah. 30 minutes. Tapos pag-akit ka, hingal na hingal siya talaga. Hinahabol namin yung sunlight, yung sea of clouds. Pero Nahabol. Pero syempre, you could imagine what we're hearing from Direk Cathy. Yes. That 20 to 30 minutes. Mga baguhan ba tayo dito? Totoo. Ako rin yun. Kasi diba, Magagalit ako. ang tagal namin gustong gawin yung scene na yun, tapos nag-prepare lahat, tapos walang SD card, yun yung pinaka-importante, di ba? Kasi you could have everything. But if there's no card, wala rin yung eksena. Parang iwan mo na lahat, wag lang yung camera. At yung SD saka yung card. SD card. Grabe talaga yun. Yung Mount Police ba, totoong bundok siya? Yes. Totoo. Oh, Walang okay. VFX yun. Everything Okay, they okay. saw in the movie. Ang dami nangyari sa Mount Police. So, meron kaming drone shot. Drone shot kita lahat, di ba? Buong bundok. May isang kubo doon. Imagine, buong prod nandun sa... sa ilalim ng kubo. Nakaganyan kami. Shot ni Donnie. Sabi ko, oh my God, paano to? Lahat sila Dami nagsiksikan. nangyari. Yung last scene. Yung last Yung may Sea scene. of Clouds na. Spoiler. Yan, di ka na dati. Oo, kasi kailangan magtago. Kailangan magtago lahat kasi kita yung buong prod pag nag-drone. So lahat sila nagsiksikan doon sa isang Kasi kubo. dalawa yung eksena nyo dun, di ba? Yung isa merong Sea of Clouds, yung isa Wala masyado. Kaya dinaan na lang sa lines, no? Yes. Kaya dinaan na lang sa lines, So, ang no? una yung kinunan yung ending. Yes. For the Sea of For the Clouds. morning, yep. Yes. But the last time they did pre-prod there, walang Sea of Clouds. Same time. So they were there told by the tour guides na the Sea of Clouds, it usually comes if it rains the night before. Tsaka even by that time, mga 70-80%. So we really went up, fingers crossed lang talaga. Wala kaming alam kung talagang magpapakita siya. And the moment we went up, perfect. As in, 100% Sea of Clouds talaga. And then maybe the 20 to 30 minutes, baka it was the universe telling us also to wait. Kasi when the SD cards arrived, ang ganda ng, Mas maganda ang ganda pa. ng ilaw. Oo, totoo. Tsaka totoong totoong Sea of Clouds siya. Kasi kapag gumagalaw yung camera, parang humahampas yung clouds dun sa camera. Yeah, ang ganda. One of the best views I've ever seen in my life. Sabi Diba? nung sabi daw nung Sea of Clouds, parang sure na bang ito na yung last film nila? Hindi mo na papakita. Ano muna siya? Sana nilabas nyo yung BTS nyo ng pag-akyat. Pero ba kayong ganun? Meron yan. BTS I'm sure ng meron yan. pag-akyat. Meron ako. Oo nga. Kasi para Bawat namin, bawat akabang, may makikita ng mga 3 o 5 tao nakastop. Wait lang, hinga muna Oo, kami. grabe yun. Yung Akala ko isang pag-akyat. 2 taong patay na. Si Yayo. Spoiler! Oh my God, dun siya namatay. Kaya sila siya namatay. Oh my So, God. si Cheska. Oh my God, Lord. Ang ganda. Pero speaking of Ibes, si Ibes yung cinematographer. Yes, yes. Meron. Ang ganda ng cinematography. Ang ganda ng cinematography. You know, siya rin yung first DOP namin. He's into her. Tapos si Chad Vidanes. Yes. Oo, So, galing niya. parang Ang full ganda. circle moment para din sa amin. Ang dalawa. ganda. Ang ganda nung Galing ni Yves. Paano nyo, so ito, let's get a little technical or, kasi yung mga ibang mga interviews nyo naman, nandun na yung mga tungkol sa pag-ibig, Yeah, tungkol sa the so, usual. yeah. So, ang isang question ko ay, yung kinunan nyo yung car scene, ano yun? Car mount yun or green screen? Car scene. Which car scene? Yung Dami kasi. breakup Kami trip. exact car scene. Yung breakup trip. Yung breakup trip. We did both. Oh. We did both. So Hindi it- siya purely one lang. Kasi there were So some... car mount. So car mount guys yung nilalagay yung camera sa sa sasakyan. Hindi siya mismong mounted. Ang ginawa namin direct, parang Flatbed? 6 cams inside, I think, sa car. 6 Or cameras? 4 cams. Ay, hindi, vlog pala natin ni Vice Ganda yun. Are you with that? Vlog pala natin ni Vice Ganda yun. Hindi, Then, yung... parang may camera sa loob, sila di nandun din. When we went to the Skyway and everything. As in, so totoo yun. totoong Ako talaga yun. nag-drive. We really drove. Hindi siya... Totoo yun. Yeah, sa Skyway. Hindi siya, parang kasi ngayon, di ba, minsan yung mga car scenes, pwede na siyang green screen. Or Tapos flatbed. dinadaya na lang yung background, di ba? Yeah. Or meron na ngayon parang LED wall. Meron Tapos siyang... gumagalaw yung video. Yeah, mas ganon. Kasi ang ganda, hindi halata. Yeah, actually... Ganda, ang clean. Pinag-usapan namin Direk Cathy to eh. Kayo na lang daw ang bahala Ang ganda kasi, kaya ako naisip yun, kasi usually kapag car mount, hindi nakakayang mag-move yung camera ng focus.
So yung tawag doon, Yung rack. technical term, rack focus, R-A-C-K. So kunyari, from Donnie, magra-rack focus ako to Bell. Pero kapag car mount, kasi nga, walang tao Isang doon focus lang Isang siya. focus lang. Pero yung sa ano, ang ganda kasi nakadepende yung focus sa kung sino nagbabato ng linya. Correct. Ganda! Ako Tsaka, natuwa ako. tsaka madalas kapag, di ba, kapag nagpa-flatbed, parang kinoconsider yung flatbed kapag fully loaded yung eksena ng emotion. Kasi syempre, Hindi na makapag-drive. isipin mo, may camera dyan sa harap mo, parang di mo Yeah. nakikita yung daan, mga ganon. So we used both, yeah. We used both. Ganda. I really drove and we did some studio stuff. Ganda. Kami studio din. May studio din. Kasi ano, Pero hindi namin sasabihin kung saan. anong ginamit namin. Pero ganda. Hindi halata, di ba? Doon yun yung ano. Actually, kapag, di ko alam kung ganun sa inyo. Kasi, syempre, actors naman sila. Pero, kapag taga-prod ka, kapag taga-pelikula ka, masisira na talaga yung viewing experience mo. Yeah. Eh. Kasi, dito naman, paano to shoot? Tsaka yung kunwari yung sa mountain. Ina-analyze mo na yung Naalala ko kaya to? Paano to? But that was Totoo a bang big umakyat? discussion yung car. Kung anong gagawin, kung paano natin i-shoot. Because we had so many options talaga eh. But we decided to do a mixture. Para it really would be me driving and Belle sa passenger. So, ibig sabihin, part kayo ng discussion? Yeah, di ba? galing. Kasi ako mag-drive ko eh. Di ba ako mag-drive? EP, yun yung sinabi ko kay kayo. Jerry. Executive producers, Donnie Pangilinan, Bel Mariano. Producers, So, actually, hindi ko alam kung ano yun kung unprecedented ba to. Meron na bang dating ganun na... Usapan. Hindi, na magka-love team, na executive producer. Wala pa di ba, Miko? Meron Brad Pitt tsaka Angelina Jolie. Gagi! Sino sila? Don Belto! Hello! Feeling ko ginaya nga lang sila ng Brangelina eh. Sorry, Brangelina. Wala pa! Don Bell did it Wala first. pa! Wala pa as in, na nakalagay First talaga time sa ko. credits. Tama, di ba? Wala pa. Sila pa lang. As actors, madami na. Na naging... Na love team. Pero love team. Love team, wala pa. Wala pa. Hindi pa yan. Siguro si Angelina Jolie and Brad Pitt. Pero, what do we care about them? Diba? Don Belto. Don Bell. Pero yun yung ano, kasi nga, kaya usually masaya kapag papanoorin mo yung credits hanggang dulo. So isa yun sa mga nakita namin. Sabi ko, ay, ibang era na sila. Binuo namin yung pangalan namin. Ibang Hindi era. Don Pangilinan tsaka Belle Mariano. Donato. Donato Belle Pangilinan. at Belinda. Ganun. Hinihintay nga namin baka lumabas yung pangalan nyo sa script con. Assistant director, gaffer. So dahil doon, by virtue of that, gusto nyong, so naging part talaga kayo ng decision making. Di naman decision. I think suggestions and opinions, they'd ask us lang what we think. Siyempre dun sa car scene, ako magdadrive. So saan ako comfortable kung Ganda nun. kung Tapos kaya ko mas ba yung emotional mag-mount. yung car scenes. Oo. Eh. Yung buong trip ang emotional yun eh. Yeah. We go through so many, diba? So many emotions. So, yun, I think they asked us also kung ano yung kaya namin, kung kaya ko ba mag-lines ng ganun habang Nagdadrive. nasa mountain province. Oo. But you know, for the most part, na-enjoy din namin yung pag-drive eh. Yung talagang kami yung nasa kotse. We didn't really use a double for that. Kasi for sure, yung car mount kasi madalas kapag kunwari frontal yung mga shots. Yeah, mahirap. Yung camera Tsaka bawal nakatutok yun eh. talaga. Bawal yun sa Skyway, diba? Oo, bawal. Sisitahin ka Pero namin. baka naman di nila mahalata. Ang laki lang ng camera. Hindi mo ahalata. Ano yan? Girila na lang po tayo. Girila na lang. Halata usually pag nag-shoot ng car mount ang production. Diba? Kasi after nung picture vehicle, merong mga puting van sa likod, mga service ng yes, director, yes, service yes, na nakahazard. Naka-convoy yun. Nakahazard. Oo. Iritang-irita ako dun yung kapag Dito sa sa Murato, madalas kasi may nagta-tracking scenes, tapos may isang beses, parang patawid lang ako. Tapos biglang si Coco Martin, nagda-drive. Na siyang ilaw. Sa dami, ang haba ng convoy, parang 5 ata sila Oo. eh. Tapos usually may hagad, di ba? Oo. Yung nakamotor Na na police. nakaganon. Na Or tanod. usually na medyo nawawala rin sa wisyo yung mga hagad, no? Andun na yung yung hagad. Are you okay? Ayan, at dahil kailangan may bakla para masaya, so puputulin namin ang episode na ito para magpasok ng kabaklaan. Ayan, so kasama natin ngayon ang mga founders. Wow. Founders, National Convener.
founders ng Kabaklaan dito. Baka ipatumba kami mamaya, ah. National Convenor Yes. ng Pride PH. Ang pagbabalik ni Rodina. Oo, ibang ano to, ibang filter to ng ano. Bigla na lang sumingit. So, ang Pride PH ay isa sa beneficiaries of the month. Yes. Ng Ang Yes. Walang Kwentang Podcast. At nating mga ka-eme, so thank you for not skipping ads. Yes. And subscribing as VVIP. At So, sa mga brands na pumapasok, thank you. yes. So, ngayon, pag-usapan natin ang bukod sa Pride PH at ang Love Laban sa June 27. Yes. Saan na ito magaganap? Sa UP Diliman pa rin. Oh. On our second year sa UP. Okay. Oo nga pala. Pero unlike last year, bongga na yung ano, dahil ika-4 ni Love Laban. Technically, ika-5 years na ni Pride PH. Pero ano siya, dahil Love Laban na fourth Love Laban, 4 yung stage. Parang Coachella. May Oo, pero hindi siya dahil 4 lang yung stage alone, but because yung magiging main star ng Pride Festival natin this year ay yung parade. Yes. So para siyang lantern parade eleganza, So pinalawak. parade muna ganun. bago yung mismong ganap. Hindi, nangyayari yung parada habang may program. Ganun yung eksena. Basta makikita nyo. Yes. So, moving Pride Fiesta po Oo. talaga siya. Ganun yung concept, moving Pride Tapos baka Fest. pwedeng mas maganda parang choose your challenge. Merong choose your stage, diba? Choose your Direct? stage Choose your meron stage. kasi bawat stage ay naka-theme. So for example, yung unang stage, oblation stage. Kalayaan stage yun. Yun yung tatawagin kalayaan stage. Ay, meron din si oblation, di ba? Pagdating sa AS, yun yung sa Palma Hall, yun ay karapatan stage. For human rights. Human rights. So yan ay mga NGOs, andyan yung World advo- peace, climate justice, yun yung mga tatalakayin sa stage na yun. And then sa Sunken Garden, kabataan, kabaklaan, at saka kalusugan. KKK. Kabataan, KKK. Tapos yun dun sa Melchor, yung pang-4 na stage, yun ay kababaihan stage. So parang kiniter siya ng ganun in terms of like yung mga messages natin. Pero in terms of yung mga performances kasi ng mga queer performers natin, mga talents, parang Depende sa amats. Oo. Parang kinater natin ng gano'n, nang sa gano'n, parang yung experience ay mas maging personal. Tagal na natin sila celebrate ang June bilang Pride Month. Pero hindi pa talaga natin alam yung history ng Pride March. Both sa ibang bansa at paano napasok sa Pilipinas. Yung sa ano muna? Bilang Sa Pride, National yeah. Convenors. Yes. Oh my God, where do we even begin? Yeah, so globally, yung advocates, tinatrace nila yung history ng Pride sa Stonewall Riots noong 1969. Tapos noong 1970s, dati ang debate pa, anong itatawag natin dito sa pagganap natin? Ang isa sa mga candidates ay homosexuality power or homosexual power, pero parang masyadong mahaba. Tapos na-realize nila na ang kabaliktaran ng shame ay pride. So, they called it pride and eventually tinanggap na. Pero sa Pilipinas, definitely yung modern pride ay iba doon sa history din natin ng mga sangkabaklaan. No? Pre-colonial times, nandyan na yung mga babaylan, asog, bayugin, katalonan, etc. So these are interesting kasi women and transgender or gender diverse individuals held the position of the babaylan or priestesses in their community sa mga balangay. Dumating yung mga Kastila, syempre na-demonize tayo bilang mga aswang, mangkukulam, witches. Pagdating ng American colonial period naman, ang usapin naman doon, medicalization. Yan. Sakit ba ang pagiging bakla? Dapat ba siyang gamutin, etc.? So fast forward to the 1970s, 1973, the American Psychiatric Association declassified homosexuality as a disease. So sinabi niya na hindi sakit ang pagiging bakla, pagiging LGBT, na inabsorb na din ng World Health Organization. By the martial law period, andun din yung mga Becks gumagawa ng sining. So, napakaraming theater plays, mga cinemas na buo. Tapos, pagdating ng pagbabalik ng demokrasya, post-martial law, 80s to 90s, dito na nagsisimulang mag-formalize yung mga LGBT orgs. Pinakilala nila yung sangkabaklaan nila through pride marches. Pero interestingly, base dun sa mga historians, may mga participation pala yung mga kabaklaan sa gala. 1975, may record yung Ilocos Norte ng Sa Sagela. Sunflowers, yeah. May Right? tawag sila yung
Flowers Festival nila sa Tarlac. Marikina, meron Oo, din. sa Ilocos. By 1990s, dito na nagsimula yung Pride March sa Pilipinas. In fact, tinatawag din siyang emergence of LGBT movement or the probable emergence of the LGBT movement in the Philippines. Pero hanggang ngayon, debate pa rin among movement leaders kung kailan ba talaga nagsimula. So, nandyan yung participation ng Lesbian Collective sa International Women's Day March noong 1992 na lately ay tinitingnan pa mukhang 1993 siya nangyari. Nandyan din yung participation ng UP Babaylan, org namin ni Direk Rodina. No? Pero hindi po kami yung Hindi nag-march kami noong 1993. kakapanganak ko lang yan. 1993, yung mga mothers. Kakapanganak ko lang yan. So, Pero ba kayo naging president? naging Oo, punong magkaibang babaylan panahon tayo. kami. Ako muna. Obvious naman, Direk. 20, Direk naman. 24. Pero yung tawag kasi dun sa history nung nag-uumpisa, di ba, syempre, warla-warla yung mga matatandis. Kasi chika-chika lang yan. Yun yung totoong approach to history. Like, if we're gonna approach queer history, eto siya. Ganito namin siya nalaman. Na parang, ay, ang messy nung kasaysayan nila. Kasi hindi nagkakasundo kung sino na una. Pero interesting nga yun kasi doon mo makikita na Pride really is a protest na may pagpapakilala. Yun yung roots talaga, nasa rally at nasa protesta. Right. Kahit dito, oo. By 1999, bumuo sila ng isang network, ng coalition called Task Force Pride. Ito naabutan na to ni Rodina. Charot. Oo, naabutan ko na yung Task Force Pride. Yeah. Mga early, 1999 sila hanggang 2016. Tapos ginaganap nila yung march sa palipat-lipat. Manila, Palipat-lipat. sa Malate, sa Pasig, sa QC. Ayan. At baka may masishare ka doon, Direk. Task Force Pride, konti na lang ang natira. So parang natira na lang organizations niyan. 3 na lang, si TLF, si UP Babaylan. Basta parang ganyan, nalagas na. So by this time, mga 2015 to ata, sa Remedios Circle na lang to, dun sa may Malate. Konti na. Nung by 2012, siguro nakita ko mga 200 na lang ang nag-a-attend ng Pride March. 200 packs. Ganyan na lang ang organizing ng Pride. So, konti na lang talaga. Intimate na lang siya. Nasa isang bilog na lang kami. Ganyan na yung mga atake. Until 2017 happened, na biglang yung intimate number ng Pride attendees natin, biglang lumaki. Biglang, 70,000 kaya natin yun. Kasi, Sa ano, di ba? Sa Marikina. sa Marikina. At, Ano nangyari nag-2017? Mami, almost security nightmare, almost stampede. Hindi. Bakit daw maraming tao? Bakit maraming tao? Sorry, trauma yung naalala ko. Kasi nandun nang galing, sige, ikukwento ko yun mamaya. Bakit biglang lobo yung number? Yan yung hindi namin alam kasi hindi kami organizer. Kami ay attendee noong time na to. During the 2010s, dito na yung marami nang nagka-come out. And sabi nga ng GLAD, when queer people are visible in the media, it also invites acceptance. So feeling ko, dahil may first trans USC chairperson na rin si UP Si UP Babaylan by then, 2012, di ba? Na mainstream yung Vice salitang Ganda is also transgender. in the media. So I feel like more and more people are becoming comfortable coming out. And I think that was also a crucial era pagdating sa Pride organizing. At saka, ano na to? Duterte na to. So parang feeling ko mas matapang na rin yung mga taong lumabas. First Pride March ko. Oo, pero Ako din. sa amin, ang realization namin nung nasa attendee, na parang, kasi ang nangyari after, lumiit ulit, the year after kumonte, ibig sabihin, may malaking grupo tayo, number, na hindi natin na-anticipate, so hindi natin na alagaan ng maayos, hindi na bumalik sa Pride. Eh, yun yung pinakamalaking, palaging challenge as a community organizer. Palaging paano natin sila mahihila lumabas. Hindi lang yun sa amin, ang question namin ni Vince palagi, kung ako ay isang LGBT na minimum wage, bakit ako mag-aalat ng isang araw sa isang buwan, gagastos ng pamasahe, pagkain, mababasa, pipila, at makikiisa sa isang panawagan? What's in it for me? It's always that question. Doon kami nagsimulang mag-isip na baka sana yung Pride ay mag-evolve to something else. Kasi yung vision ni Pride PH was to actually create a Pride movement na hindi lang siya movement sa Manila but a network, one Pride, na ang fantasy ay isang araw lahat ng region sa Maynila sa Pilipinas sabay-sabay nag-handle ng Pride. And as of 2025, we are celebrating Pride not just in Quezon City but to how many na? 15? 15 in 15 nationwide. Actually, from more than. 15 na yung kasabay natin on the day itself. And just this year, nakuha na natin ang Cebu. Kasama na natin ang Cebu sa laban, no? June 27. Yes. So hindi lang siya Cebu City, the whole province of Cebu.
Pero yung ang United Vision with the founding organization, yung strength in numbers, yung kumbaga yung kaya tayo nagbibilang. We want the lawmakers to see na marami tayo. 300,000 alone can win you a seat in Congress for a party list. We were at 402 last year. 42,000. In a day, nationwide. Yun yung... So bakit importante na meron tayong one day in a year na sineselebrate ang Pride? Yung ginagawa natin na pagse-celebrate at pagpaprotesta through Pride is not just celebrating the coming together of our community, no? It's also about reminding ourselves na marami pa tayong laban na kailangang isulong. And that queer joy is also resistance, no? We remind each other na okay lang maging masaya kasi it's how we are also becoming resilient as a community. And we were also trying to reframe the language of protest. Kasi allergic nga yung mga tao sa protesta, di ba? Diyos ko yung propaganda ng mga Duterte. Natakot sila sa salitang protesta. How do we invite them back to join Pride? Na hindi nila sabihin, ay, hindi naman ako NPA, ba't ako magpaprotesta? So we tried to reframe protest na ang biggest form ng protesta natin is queer joy. Na to be able to live yourself freely, happily, in a day is your pride, is your biggest act of protest. Diba? To be able to continue living in a world that wants you dead is your biggest act of protest. Diba? Yan yung lagi natin sinasabi na kapag pinipili mong mabuhay sa isang mundo na hindi ginawa para sa'yo, yun ang pinakamalaki mong act of defiance. Aroy. Parang okay na yung end. So, iniimbitahan po namin kayong lahat on June 27 sa UP Diliman. We're celebrating the 5th year of Pride PH organizing and the 4th year of Love Laban. So, this June 27, we hope to see you at Love Laban, the Pride PH Festival. Follow nyo kami sa Pride PH channels for information. At TF Pride, Yes. sa Instagram at sa Twitter, tapos sa Facebook. Ang importante sa araw na to, lumabas tayo at makiisa sa panawagan at magsaya, di ba? Kasi umulan or umaraw man, mag-show up tayo. Ayun. Ayun, masaya yun. June 27, minsanan lang to. Pero sa mga hindi pa handa, ready kami para sa inyo pag ready na kayo. At pwede rin kayo mag-donate. Kung di kayo lalabas, mag-donate kayo. Salamat at salamat sa mga ka-eme for allowing us to share this very important piece of history. Wow! Kila kids! Salamat! Ano bang ibig sabihin pag executive producer? Anong difference niya na executive producers na credit kayo dito sa hindi kayo executive producer? Well, initially, the reason why I wanted to be a part of it is because yun nga, direct. For now siya eh. So, gusto talaga namin mas maging involved pa. We really wanted na mas maging open sa suggestions. So, it was really a collaborative project. Yeah, and more than that, honestly, kasi alam naman natin ngayon na hindi mura gumawa ng pelikula. Yes. And we just also wanted to show our family, ABS-CBN Star Cinema, that we're here for each other, no matter what happens. Kasi hindi rin naman natin alam how the movie will do eh. But it's also hard to, go up to people saying that 100% sure we know this movie will make money. But me and Bel kasi sabi namin, we just want to be here with everyone, We'll go through this together, and we also want to show that we believe in this project, diba? Ganda. We have a great team, eh. We have a great team. Yes, galing. Tsaka nag-ano siya eh, parang feeling ko nakita siya dun, yung commitment niyong dalawa, nakita siya dun sa pelikula. Kasi after namin manood, parang bumukas yung ilaw, sabi namin ito na sa isa't isa, galing ng dalawa. Galing nyo! Ang galing nila! Oo, sabi, Ang galing nila ang dalawa! Oo. Tapos lumabas na nga yung executive producer, ay, magaling tapos Oo. parte pa ng Ang galing. Galing, husay. Oo. Husay. Ang galing. Pero ito yung pinaka-emotional din, I think, na pelikula. We've gone through so much, shooting this. And we really had to tap in, I think, emotions na very deep inside. Yes, yes. Ibang-iba siya sa mga ginawa namin direct before. As in, dati kasi, di ba, yung sweet-sweet, high school. Ito kasi raw, real Tsaka mature emotion. yung Totoo. Rose. Required so much growth and maturity. Yung kwento rin kasi parang kailangan kayong sundan from Yes. this point Yeah.
to that point. Plus, ayun nga, given the fact na yung story ni Cisco and ni Cheska, long-term couple sila eh. 7-year couple sila. So sabi namin, oh my God, ang dami nilang pinagdaanan sa Oo. 7 years na yun. Yes. So paano namin madadating yun? Correct. Kaya parang nung nanonood kami, parang kasama rin kami sa journey nung dalawang characters. Parang ang galing nung mapakilig eh. Hindi ko na lang pinapakita kay Tonet pero kinikilig ako doon sa ano. Oo, nonchalant lang ako pero hindi naman nakakakilig. Yung ano, yung meet cute yung ganda nun. Yung nautot nga si Yayo Aguila. Ang cute nun. Ang daming magtatagal si Ayo after dito. Sabi niya, ano bang nangyayari? Sorry po. Pero ang galing yun yung parang ang pinanggalingan nyo na project before this ay Can't Buy, Can't Buy tama ba? Me Love, yeah. So yung Can't Buy Me Love, I'm sure. How to spot a red flag How to pala. spot a Ay, hindi ko napanood yung How to Spot. Pero sa Can't Buy Me Love, dahil TV siya, may ibang klaseng acting na Yes. hinihingi eh. So, syempre, pag TV, guys, syempre mas iba. Hindi siya pang pelikula na, syempre sa pelikula, konting ganun lang twitch lang ng mata, may meaning yun. Okay, Pero sa TV, kailangan Haba kasi mapukaw mo yung nagluluto, di ba? Yung So, kailangan kumakain, mong, ang daming sinasabi. We had those moments on set na sasabihin ni Direk sa amin, teleserye acting yan! Oh, Gumaganon. Kasi acting. yun yung go-to namin eh, minsan eh. May default, May default diba? na kami. Anong So, eksena yun? Yung sinigawan kayo ng gano'n ni Direk Kat? Naalala mo yung papasok tayo na, oh my God, naalala ko yun. Lord! Pumasok kami, kasi hindi ka nanonood. Siya talaga. Tsaka nag-iisa ka lang. Markado ka na nito. Lalagyan ka ng airtag. Imagine naman siguro, nag-live-in kami, di ba doon? Yung eksenang yun. Kasi sobrang technical nung galaw ko. Tapos doon ako nakatira, makikilive-in siya sa akin. Tapos nandun yung friends ko. Sabi ko, ang dami kong gagawin. At the same time, emotions, na excited ako, nandito siya. Hala, si Kuya Joros nandun, yung ano namin, yung landlord namin. So, dami nun. Ayun talaga, nakailang takes ako dun? Madami. Madami akong takes dun. Steady kami yun, no? Which scene? Yung, Yung moving- mahabang moving papunta sa... Yeah. Yung moving one shot siya eh. Oo. Sabi ko, wala, paano to? Actually, mahirap umarte kapag calculated dapat yung ano nyo na hindi mo kang... Calculated, pero ang sinasabi direct, huwag niyong isipin at huwag niyong memorize. Paano yun, direct? Pero, gets ko naman. Kaya lang paano, kasi while you're saying the line, kailangan kukunin mo to. Tapos bubuksan mo yung pinto. Tapos, you put Kailangan clothes in your unconscious bag. mo siyang Parang, gagawin. ang hirap din eh. There's that fine line between memorizing and being. But it's so hard because you have to show na hindi mo iniisip talaga. So, yun, I think after going through the rehearsals, kailangan muna namin ganun. Kasi kailangan sobrang comfortable nyo rin sa isa't isa dapat. Yeah. Yun nga, tas doon ka nakatira, so dapat kabisado mo siya. Ayun nga. Hindi ko nga alam sa ref namin eh. Sinabi na Arthur. So, yun talaga, naming kakabisaduhin. Pero masaya siya. Yun nga, may fine line. In fairness, hindi halata. Parang magaling. Pwede sila maging Galing artista. talaga. Brangelina, sorry. Oh, sorry. Wala na sila lost na yun. Wala na-finalize na ba yung ano nila? Yung divorce? Hindi ko alam. Hindi ko Huwag alam. natin sila pag-usapan. Tsaka kunyari yung confrontation. Parang yung confrontation kasi make or break siya ng ano eh. Siya yung inaabangan. Pero kapag yung pagkakaarte ng confrontation ay parang, ginujoke nyo kami. Correct. Memorize nyo lang eh. Oo. Alam ko, parang ganun ako tumingin na parang, alam ko namang pelikula lang to, pero wag nyo naman masyado ipahalata. Correct. Pang ilang shooting day nyo sinut yung yung confront tapos papunta doon Yung sa Parkal. Ang ginawa kasi ni Drek, parang ginawa niyang medyo chronological yung shoot namin. So, Kasi from ayaw the niya hindi start- namin na-feel yung emotions talaga eh. Pati So, mahirap yung emotional, sorry. Di. Mahirap yung emotional continuity nun, di ba? Yes. So we really had to start na first from the meet cute and then Ang galing. so on so forth. Tsaka Sinuli iba-iba namin yung yung look car. natin. Di ba? Una may buhok pa ako. So, Oh, hindi na pwede. So last na yun. Last yun na-drive kayo. Yes, so Kasi last hindi na yun. pwede. Last yun. Yung breakup. Buti walang last na. naiwan ang AD ng mga... Wala nga eh. Hindi na Sino pwede. AD? Bago nag-save. Ops, teka lang. Yung shot list ha. Kasi wala nang bawian to. Medyo mahirap Wala to, nang bawian ano to. ha? Balikan na, Sure na ba? tama.
sure na ba? Tama. So last yun. Yes, Last yes, yung... yes. Oo. Malaking tulong yun na kapag kunwari chronological yung kukunan. Kasi Very. madalas sa shooting, hindi eh. Yeah. Parang Hindi. Location-based. Location-based kasi wala tayong masyadong budget. Correct. So malaking tulong yun na Super. chronological. Tapos Super talaga. emotional din. Isang araw nyo lang kinunan yun? Which one? Yung buong confrontation na from parking to Yes. sidewalk. Yes. Oo, kasi sayang yung From the 300 talents, no? Pero yun lang yung kinunan namin. Oh my gosh, yung kwento natin sa restaurant. Belinda, ikwento mo. Ano yun? Grabe no. Wait, ano ba restaurant? Yung nireveal. We got the set at 1 p.m. The restaurant was only available until 4:30 p.m. 4:30 or 5? Kasi after nun, 4:30. may reservation daw. Operational na sila. Ito naman na magpa-reserve, di na lang ano. Kaya nga eh. Minove na lang. Sumabay talaga sa doon, Bel. Respeto Pero naman. for some reason, nag-start kami 3:30. Why did we start late again? Nagalit kasi direct. SD card ba? Naiwan sa taas mo! Ngayon sa Mount Polis. Hindi na dam. Si Dinde yung tumatakbo. Tapos sabi ng delikati, magbuhat pa tayo lahat sa pelikula. Bumalik ng polis. Oh my God. Bakit ka prepare? Ganon. Yeah, pero Plus yung hair natin, yung wig natin. Ang dami na rin. Accumulation of everything. we only had 1 hour to shoot. Eh, ang daming gustong shot ni Direk. Grabe, everyone in the set was super pressured kasi wala kaming choice. We had to finish that specific scene. Wala, hindi one take na lang namin yun. And Uy, in fairness, sa one take lang yun? Alam ko, lahat ng shot, di ba? Wait, yung sa loob ng restaurant or yung labas din? Sa loob, sa loob. Meron Okay. kang Ang dami niya kasing gustong gawin pa. Actually, if we had the time, we would have finished there. Siguro mga 8-9 p.m. na. Kasi ang dami niya gustong gawin na shot. Pero sobra kami nag-rush doon. To a point na even yung staff nila doon sa restaurant, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Kasi yung mga eksena, gumagano'n ako, di ba? Tapos nahulog. nawawala eh. Lahat na ng baso, nababasag na. So, stress lahat. But, you know, we were able to do it. But I remember that was one of the most stressful scenes that we had to ever Ganda shoot. nun. Ganda ng eksena na yan. Tsaka yung, basta, yung journey ng emotions nyo sa scene na yun, from excited, tapos biglang feeling betrayed, Yeah, galing. from that super top, di ba? Nandun ka talaga Oo, na. happy. Ready na ako, di ba? Ready na eh. So from 1 p.m., karga namin yun hanggang 6 a.m. Yung emotion na yun. Pa tayo nag-pack up? O, 6 kami Oo, nag-pack kasi up. baliktad yung oras. 5:30. Baliktad yung oras eh. Yeah. Baliktad ko. Other way. Kasi ano siya, ang gabi. Gabi dapat yung exam ng one flow. Last ba kinunan yung ano mo? Yung death scene ni Yayo Ate? Yeah, Yes, last yun. Last. Yung nagsizoom kay Yayo yung camera. Yes. Yung laglag ni Yayo. Last So yung yung sidewalk, labas lang yun ng restaurant. So doon, halos doon na lang din yun. Park lang din. Oh, isang araw lang pala kinunan. Yes. Tama lang. Parang mas mahirap kasi pag another Tsaka ang day daming pa. shots, may drone pa. May drone ba, ma? Hindi niya kasi naabutan yung force. Hindi, inulit yung sila. Inulit ko sila. Sorry. Baka ano. Baka ng popcorn? Kahit walang kinakain. Ang galing. So yun din ba yung favorite scene nyo? For me, yes. Oo. Yes. Dami. Pati yung mga happy moments. Ang saya-saya i-shoot. Oo, yung ano ba tawag doon? Nag-slow Yung mo. montage. Montage sa Montage sa dulo. Kayo Bakit happy shoot? Hindi ka ba nag-enjoy? Tinatanong lang kita kasi sabi mo happy Siyempre shoot. kilig. Ginikilig ako. Ikaw, hindi Okay ka na, ba happy kinikilig? na. Happy na. Happy rin siya. Nag-enjoy Yun yung talaga ano, kami. Oh. Mukha naman nag-enjoy. Yung sa dulo ano, lang talaga yun, no? yung alin? Yung sinasabi nila. Wala naman yun sa unahan. Secret. Huwag natin sabihin kay Tonet. Oh, go. Sabay kayo manood ulit. Ulitin ko na lang. Ulitin ko. Another ticket Tatot to ka natin. Hindi, sabihin ko yung yung isa sa mga happy scenes yung yung kaka-move in nyo lang, yung nagkakabit kayo ng kortina. Ang tasteful kasi ng pagkaka-shoot. Ang ganda. Totoo yun. Ang saya Ilang takes yun? Madami yun eh. Ay, Madaming takes yun. sinong nag-intentional na magkamali? No, kasi for that scene, we were trying to find the balance. Ayaw kasi direct yung malaswating nan. Ayaw din namin yun. Yung talagang, basta alam nyo na yun. So, Hindi alam na. bunot ka mo, Bagas. Ano name mo? Sorry ate.
I love you all, Bel. Lay? Parang manunood na siya after. Oo, di ba? dapat. Pagka ano. Actually, nanonood na siya ngayon. Go to piracy! So, syempre lahat ng levels ginawa namin para lang may options. Oh, ganda. Kung anong gagamitin nila. Pati yung shots, very intentional kasi yung... Yun yung gusto mo? Very intentional kasi rin yung shots, di ba? Up to yung parang talapit ako, ganyan. Tapos, ayoko na mag-spoil talaga. Ganda ng ilaw doon. And it was one take, One take lang dapat yun. I mean, like one shot pala. One shot. One One shot. shot dapat lahat yun. Nag-insert na lang sila ng Inedit yung na lang. ganon. Pero, Ano yun? Di ba, Lay? So yun, hanggang papasok si... Pinoil mo, no? Ha? Hindi naman nila alam kung Oo, anong sinasabi natin. Oo nga. Pero yung madaming shot yung pag-angat ko nito. Kasi kailangan breathe in daw eh. Ay, totoo yun. Ikaw talaga yun. Ako yun, Oo, direct. Tara. Siyempre, siya talaga yun. May pabs ah. Double nung best friend. Sabi ko, more pa direct, more pa. Hindi nag-breakfast, no? Hindi ba nag-breakfast? Hindi Ano nag-dinner nag-lunch? beforehand at nag-lunch? De, joke lang. Sabi, Kaya naman ako noon, kaya nga ako nakailang takes. di maganda yung eksena. Oo nga. Ganda rin ang ilaw. Ganda ng Galing isa. galing ni Ives. Ang ganda ng Ives. Ives, if you're watching. Oo. Ano yung naging rason bakit inisip nyong magiging last na? Ang taas ng energy biglang. Oo, tapos last Don Bell film for now. No one. Journey of emotions ba? Hindi yun, kasi 7 projects in 6 years, parang naisip na namin, it's probably time for us to explore and grow and do other things as well without having to be pressured into thinking that we always have to have a next project right away. Kasi ayaw din namin na iisipin din ng supporters namin na, okay, after nito, may abangan naman kami next. Tapos pag hindi nangyari, parang nalulungkot din kami kasi na-expect nila yun. So I think to something we've been talking about for a while. Ang gusto lang talaga namin is yung end material sana is perfect for that. Plus, when we come back, we want to be able to show something different naman, di ba? From what we've done before. Para kasing naging journey rin eh. From teens to adulthood. Oo, Ganon din siya. totoo. Yeah. Itong concept ng Tayo sa Wakas, yung story niya. Ito yung pinili nyo talaga na magiging final for now na Don Bell film? Or, kasi hindi siya talaga rom-com eh. Hindi siya rom-com. Hindi siya rom-com. Mas ano Yeah. siya, mas Romance romance, drama. mas romance drama. Yun yung naging decision nyo talaga na hindi na siya rom-com. Pwede naman kasing rom-com pero mature pa rin eh, di ba? Actually, it's something that we've been talking about for a while now. We were just waiting for the perfect project. So parang blessing in disguise siya na dumating tong Tayo sa Wakas. Yeah, and parang palagi na namin ginagawa yung rom-com. So, gusto namin a different type of storytelling for a romance film. Yung hindi mo i-expect talaga na ganun yung mangyayari. Na gusto mong, siguro yun, yung usual, yung kiligin ka, tapos puro romantic scenes lang ang makikita mo. But in reality, there is this type of love that exists, diba? And hindi siya yung puro sunshine and rainbows. There's stuff also that you see in the movie na mapapaisip ka talaga if ano ang kailangan ko i-avoid sa relationship or ano ba ang kailangan ipaglaban. So yun, yung nabasa namin yun, sabi namin, iba talaga to. And it reflects also who you are as a person when you see yourself in Cisco and in Cheska. Yeah. So yeah, maybe all those reasons talaga. Yung kwento, parang kasama ba siyang ibang mga concepts na pinitch sa inyo or yun lang yung concept na pinitch? Parang itong kwentong to, ilang years na nasa Star, di ba? Tama po ba? Ilang years na siyang... Tagal na. Sharon aga pa, no? Ang tagal na talaga sobra. Iba pa logo ng ABS yan. Vilma Bobot pa. Pero matagal na siya. Tapos parang they were also just waiting for the right time. Actually, they thought of having us do it before. Pero sabi nila, okay, we need them to grow more. Tapos now is the perfect time na napunta sa amin. They kind of catered it, yung script, to us. So yung story na yun, parang binagay nila sa amin din. Kasi yung unang script, parang for 30s, 35, yung gano'n. Yes, So ginawa nilang mas Gen Z, pero nasa professional scenario na rin. Mga young adult. Young adults, yeah. And then nung pinitch sa amin to, both of us, talagang sabi namin, this is something we would really like to be a part of. Yeah. O kasi yung kwento, parang growing together, pero
parang individual din yung growth din dapat. Yes. So, Growing parang, together and oo. apart. And apart. Oo. Yung nangyari kay Cheska and Cisco na merong competition within the same industry and working, hindi lang same industry, but working in the same company together. Tapos boss yung isa. Paano siya ka-similar sa inyo? Kasi similar siya kasi love team kayo eh. And I think syempre hindi lang lagi napapag-usapan sa love team culture. Kasi usually pag love team as a one kayo eh, 'di ba? Pero I'm sure meron yan na the two people in the love team na may competition. Pwedeng hindi, kasi pwede namang competition na healthy competition eh. Pero syempre, meron ding unhealthy competition. So, gaano ka-similar kayong dalawa? As Don Bell, the love team. Alam mo, Direk, before kasi we started the love team, magkaibigan na kami ni Donnie. So, parang nagkaroon na kami ng openness with each other na, hey, teammates tayo. In case nagkakabanggaan kami or like nagkakaroon ng misunderstandings, we really talk about it openly. Na hindi ko na-appreciate yung ginawa mo. I felt like inaaway mo ko or feeling ko hindi mo ko kakampi. So, parang nandun na kami sa point ngayon na parang sobrang happy kami sa isa't isa tuwing may na-achieve yung isa't isa more than being, envious Competitive. about Oo. it. Yeah. Yeah. Tsaka, ang dami ng kalaban sa labas eh. Alam mo yun, ang dami ng voices. Magiging parte tayo niyan. Diba? Parang tayo na nga lang yung magkakampi dito eh. So, we really got to that point na nag-usap kami na, kung gagawin natin to together. But what I appreciate is, just to answer your question, we do have competition and we compete against our previous projects, our previous characters. So, I think we compete together, against us together. Which It's is not nice. against each It's other. not against each other. So there's still Ganda. competition. Pero ang gusto lang namin talaga is magpakita ng bago. Alam mo yun, a different way of doing things. Kasi kami, it's so easy pag sinabi niyong, magpakilig kayo. We've done siguro that scene so many times na. Or yung emotion na yun so many times. So, how will we do this in a different way now? Tapos kung may default kami, we both have to take a step back when we're script reading. Sabihin talaga namin, parang nasabi na natin ng ganyan eh. So we have to have someone come in the room, wait, how does this sound? Is this like the normal Don Bill you'll hear? So yun, ganong klaseng competition siya. It's very healthy, I would say. Oo, ang ganda lang kasi kung parang bine-better mo yung sarili ninyo. Hindi yung parang lagi lang kayong nasa comfort zone. Yeah. Kasi yun yung kapag nanatili sa comfort zone ng any artist, parang doon na minsan nagiging stale yung talent. Anong year yung first na theatrical release ng film yun, na nag-theatrical release? Theatrical. Kasi yung una namin was pandemic, so walang theaters. Walang theaters. So we released it through I Want, diba? Oo, Yung online lang eh. Tama, online eh. KTX. Oh my God, may KTX pa rin. May KTX pa ba? Pero pa ba? Wala na. Same with KTX. May KTX. So, ang first nyo na theatrical ay Kay Peter Sergio, AIL. AIL, Inconvenient Love. Theatrical. Pero, pagbabalik yun talaga sa theaters eh, di ba? I Yes. mean, nag-stop. Yun nga, it just started pa lang. Yes, People oo. were kind of going but not really. Yes. Nandun pa rin sila sa bahay. Yes. So honestly, thinking about it, this is really our first like big theatrical release. Yes. Kasi yung AIL talaga, we were hoping that people would start going out of their homes, di ba? Yung iba takot pa talaga. Tsaka yun yung may ano pa, parang One seat apart. one Yes. seat apart, two seats Yes. apart pa sa ano. May Kasi ECG yan, pa. Oo, yung nakamas magtatawanan pa. kayo nung kaibigan mo pa rin. Yung isa. Wala kang hampas. Social ganyan. distance. Yeah, so Oo. anong feeling ng... Nag-premiere night pa rin ba kayo nung time na yon? Nag-premiere night, Pero yes. hindi ganito kalaki. Hindi Kasi talaga, ito, hindi talaga. Yeah. ang laki nung premiere night nyo eh. So, anong feeling nun na sa last film nyo, doon nyo na-feel yung parang big theatrical release for your Hindi pa film nagsa-start together? yung film, direct umiiyak na ako. Oh. Oo. Siyempre, sobrang parang sabi ko, my God, after 6 or 7 years, ang dami na namin napagdaanan. Nandito na tayo ngayon. So parang, I was just really feeling the moment na natutuwa ako kasi lahat ng kaibigan namin. Tapos yung mga parents namin nandun. Nakakataba ng puso. Tapos yung supporters namin nandun sila. Oo. Parang we really wanted to offer this film to them. Parang dedication film sila para sa kanila. Sobrang laking bagay talaga when your friends show up and
And you know kasi na there's so many things happening right now, diba, in the world. So, kanya-kanyang may buhay yung mga yan. But whenever they really make time to watch our film, it really means so much to us. Especially now that we really want people to go back to cinemas, diba? Yes. So, it's so nice kasi alam mong lahat gusto yun. So, nandun kayo as a collective, as opposed to as competitors. Ang saya lang na may ganong klaseng pamilya. Kami, tayo, diba? And we had the option to advanced screening, to do the advanced screening. Kasi there were a couple of influencers who watched it early on to put out the word already. Okay. Yung Ben and Ben din na nanood sila, yung mga bosses. But me and Belle kasi wanted to watch it, the premiere night for the first time together with everyone. Yes. Wala kaming alam. So, pati sila, nung after nilang panoorin, sila Robbie kasi, di ba, pregnancy mics, they watched the advanced screening. Grabe guys, ang ganda. Or yung mga sinabi niya, yung eksena na yan, sabi ko, Kuya Robs, hindi pa namin na... hindi pa namin alam yun. Nag-spoil ba kayo? So, paano nag-end? Ang galing lang. Yeah. Kumusta yung kumusta ang Don Bell before sa, let's say, first film nyo or dun sa first theatrical film nyo sa Don Bell ngayon? Nene days. Ang layo. Sobrang layo. Just the maturity. Yeah, and our dynamics. Dynamics. Our dynamics. It's very different. Alam na namin pag nagme-method yung isa, pag may inner monologue na siya, pag kailangan niya ng time apart, pag kailangan niya ng support sa eksena. Like, may mga eksena dito, syempre di na rin nilagay, but we would have ad-libs with each other that they don't know of, sila direct. Just so that may mailabas na emotion. Yun, parang sa I really wanna share this. Yung sa kotse, yung sa first, pagpunta namin sa bahay ni Cheska, yung gumaganon rin sila, diba? Tapos pumasok kami sa kotse. Tapos sabi ko, pero spoil kasi yun eh. Hindi masyado. Sabi ko, Okay lang yung sila lang naman yun. sabi ko, gawa tayo pamilya. Wala yun sa script. Hindi, nasa script. Pero, hindi nakukuha yung reaction na shocked siya. So, may sinabi ako sa kanya noon. Ano yun? Sobrang siyang Sinabi na-shock. mo. Direct. Bulong mo kayo direct. Sabihin mo na! Hindi ko pa rin sabihin. Sabihin mo na! Hindi ko sabihin kita. Eh, baka magtag tayo direct. Paano ba yun? So yun, Yun yung ginamit na reaction. Kaya sabi ko, agad-agad. Yun yung ginamit. Yung mga ganon, dami namin ganon throughout the movie. In fairness, nung sinabi mo nga yung gawa tayong pamilya, yun rin yung nasabi ko, agad-agad. Yung agad-agad, wala yun. Hindi yun yung nasa script. Wala rin. Wala rin yun. Lumabas lang sa akin. Supposedly, ang nasa script ay, anong sagot mo? Natiimbag Para lang, yun mag-smile lang siya or like, were you supposed to like Tigal-gal, hit me or chill. something? Ganda, Sobrang fairness. Tapos minsan, inaano pa, iba yung script na abot sa akin. Iba yung script na abot sa Ang kanya. daming ganon sa... Promise We've talaga. had so many hahatakin ako ni moments. Direk. Huwag mo sabihin kay Donato, ito yung totoong script ha. Para lumabas yung totoong reaction niya. Tapos siya may isang eksena. Yun nandun nagpipitch. Galit siya sa kliyente, ganyan-ganyan. Tapos parang mafe-feel niya na hindi ako kumakampi sa kanya. So iniba ko yung linya. Nung shot niya, iba na linya ko. Yung reaction niya, tama ba yung linya? Yung naka-orange kami, yung may... yung may politiko. Yes. Iba yung script ko. Iba yung script ni Belle. My script said that she was Supportive. gonna say more. To support you. Support me. Her real script was opposing. So yung shot na nag-oppose siya, nakatutok sa akin. Sabi ko talaga. Gumanon talaga. Shot mo yun. Shot ko yun. Shot mo camera sa'yo. Sabi ko talaga. Ang galing. Daming versus May ganun si Ang Direk. galing naman. Oo, tas ang haba ng linya ko sa akin. Last minute, sabi ko, oh my Kaya God. minsan, nagtataka ako, nawawala siya. Like, kasi usually, pag set up, Nakatak na. umusap kami, or about may the scene, conspiracy na. Before shoot. nawawala siya. So, okay, Ang bakit? ganda. Parang wala naman siyang lines dito masyado. May monologue pala. Hindi ko alam yun. May gusto ko bang sabihin kay Direk Cathy ngayon?
Nanawagan ka sa Direk Cathy, Hindi bakit kasi, naman daw po gano'n? way yun, kasi siguro alam ni Direk Cathy na sobrang, alam nyo na yung ano ng isa't isa. Comfortable na kayo. May default na kasi. Oo. So, kailangang gulatin Yeah. ang isa't Correct. isa. But sometimes, ako naman, isipin ko, tama ba ako ng lines? Or... Tama ba siya ng reaction? So, pelikula ba to? papasok si Direk Cathy, kaya ako ginawa yun para. Ganun. Ay, sorry, Direk. Pero love na love namin yan si Direk. You know, we really felt that we were in a safe space. Ang hirap din kasi mag-open up or maging transparent kung alam mong parang hindi artists director, actors director. Yun, parang papahiya ka lang or Who's gonna gano'n. cry with you? Who's gonna laugh with you? Si Direk kasi Minsan nga ganun siya nga nauna eh. Umiiyak na siya eh. Umiyak bago sa amin. Dapat nagpa-makeup siya ka mo. Para mauna May ng camera din camera. siya. Oo. Sana binigyan nyo din ng script si Direk. Tinatakatan mo siya. No? Pag-debut. Pero kasi, ngayon nyo lang naka-work, tama ba? Si Direk Cathy ng full length Yes, Nang together. gano'n. ng film. Yeah. Together. Kasi- Bakit sa Kanbay? Then nag-meet greet Nag-meet si greet ako. Bell. Correct. Pero hindi siya rom-com. Very, very different siya. Oo. Yeah. Hindi, Pero as sa Don Kanbay Bello. in Love, hindi ba nag-Direk Cathy Hindi kayo? siya Hindi siya fully full. direct Cathy. She had a portion, maybe a month, A month. which we really enjoyed. Kasi nasa Binondo kami nun eh. So yun yung time talaga na nag-bond kami. Doon niya ata sinabi na maybe one day, pwede tayong gumawa ng pelikula. Diba? Ganda. Nagkatotoo. Bongga. After 2 years. Yeah. 2 years. 3 years. 2024. Yeah. But sometimes we even forget that our last film was 4 years ago. 4 years ago na ba yun? Yeah. 4 years ago, yung last pelikula namin. Ang galing Wala eh. ng pandemic. You would think na, di ba, every year may film. Some Kasi people when they say, series. yeah. Pero hindi, 4 years ago yung last film namin. So, Correct. Tapos tagal na last rin. not. Oh, pero si Jinggoy, plunder case pa rin. Tapos, sige, bilang isa na sa mga pangwakas. Kasi Aww. after nung pinalabas yung tayo sa wakas, may kasabay siya ng mga Hollywood films na malakas din. Pero, so syempre I know yung pressure nun sa inyo. Pero nung come Wednesday, lumaban yung tayo sa wakas. At ang daming nanonood ng mga tao sa sinihan ngayon. So, ano yung feeling na ito na yung inintay yung pelikula na nape-pressure kayo or kinakabahan kayo, tapos lumabas yung mga tao to watch your film. We're so grateful. Super, super grateful. Nakakatuwa, just the fact na pumupunta sila ng cinemas, ha? Nakakatuwa kasi with everything that's happening now, ang dami-dami nangyayari sa Pilipinas, sa mundo. Pumupunta kayo sa sinehan just to watch tayo sa wakas. Syempre nakakatuwa na kasi gusto rin namin, offering din namin to na parang, we wanted a good cry for them. Na something naman that would take us away from everything that's happening now. Yeah, tsaka alam natin kung gaano ka iba yung manood ng film sa isang cinema, di ba? And Direk really made this film for the cinemas. Even yung shots niya, yun yung palagi niyang sinasabi, pang big screen, di ba? Pang big screen. Yun talaga yung gusto namin is for people to, go out of their way, hopefully, and enjoy something that they can relate with, they can cry with, they can laugh with, they could share an experience kasama ng pamilya nila. Yun talaga yun eh. We're just so glad that so many people are watching the film and they're able to relate. It's the conversations after, for me, that are really important eh. Kasi ako, even for me, was shooting this, ang dami kong realizations after na talagang ayoko maging ganyan or something. Yung parang hindi dapat mag-reach ng point na pinipili nyo na hindi na magmahal dahil umaangat yung ego, umaangat yung pride, umaangat yung pagiging competitive. Hindi na dapat umabot sa ganun eh. Because, diba, you're facing things together, not against each other. Those are the themes that we really want, hopefully, to resonate with people. So, sobrang humbled lang talaga kami and we're very, very happy that people are watching this film. Ganda, congrats. Ang galing. Congrats. Kaya thank you sa mga nanonood sa sinihan. Kahit na ang mahal-mahal ng gasolina. Diba, parang nakakahanap kayo ng paraan para makanood kasi kailangan natin ng pelikula sa buhay. Oo. Kailangan natin ng hinga. It's an escape. Oo. Escape pa rin tayo manood Yes. ng pelikula. Yeah. Beses na kami nag-promotion. Wala na ako ng voice. Grabe yung promo namin. Kaya Grabe nga yung eh. pag-iikot namin. Yeah. Thank you to the team, Star Cinema. Maraming salamat. Palakpakan naman natin, Star Cinema. At Kuda
kudos ay, wow, kudos. At kudos kasi bihira ang mga artista ang nagpo-promo. Hindi lahat ng artista masipag kung Correct. promote. Parang, pelikula mo to girl ha? Present ka dapat. Or pelikula mo to boy. Or boy, ganyan. Pero kaya nakakatuwa, mas masarap talaga makita kapag yung mga artista and kahit hindi artista mga people who worked on the film actually show their love for the film, putting so much time and effort Correct, sa correct. pag-promote. Kasi mahirap na gumawa ng pelikula, pero pag wala talaga nanonood, parang Ang heartbreaking. ang heartbreaking At kailangan talaga ngayon mag-promote. Correct. Hindi siya basta-basta malalaman ng mga tao kasi sobrang dami ang daming kalaban ang daming kalaban na Ng mga pwedeng Hollywood gawin halos, oo. Kahit hindi film parang manood na lang sa YouTube, di ba? Correct, mga iba't ibang Kumain na lang sa platform. labas, Oo. ganyan, kaysa manood ng pelikula. Correct. Kaya thank you talaga sa mga nanonood sa sinihan. Yung isang kasabay natin, narinig mo ba siya? Meron nung nanood kami sa Cinema 76, yung nasa likod namin, parang kulang na lang inarate niya yung buong Parang napanood na niya, no? Parang napanood na niya eh. Oo. Parang, Minsan nga nagba-block screening kami, tinatanong namin sila kung lang best na, iba 6. Oh, in fairness, grabe. kasi naririnig ko parang kinakalabit niya yung katab niya. Ito na, manood kami. Nanonood na nga! What's so nice naman about our story, kailangan mo siya panoorin twice talaga. Kasi meron May kang rewatch, details oo. na May hindi mo rewatch, napapansin na miss out mo. Rewatchability. May rewatch. Ayun, congrats. Ang Congrats, galing. guys. Congrats. Kung gagawa pa kayo ng isa pang pelikula after many years na isa pang Don Bell film, ano yun? Anong klaseng pelikula yun? Kunyari after maybe 5 years of doing separate projects, hindi together. Alam mo, hindi ko pa naisip. Hindi mo ba naiisip? Remake ng Mr. and Mrs. Smith. Barila na kayo. Angelina. Ano mang gusto natin gawin pa? Nakikinig ngayon si Poo. Feeling ko naman parang at that time, iba na rin yung state namin sa life. So, sana mag-align. Oo. Depende na Whatever kung that anong... is. Oo. Yeah, I don't know Hindi ko pa alam Basta by that time, I'm sure, mas mature na kami. Nasa roles na kami na siguro. Huwag naman siguro tatay, nanay. Hindi ko 5 years or sabi nila 5 years. Hindi naman masyadong ano yun. Ano ka na ba? Baka Yung dad, no? Malay mo, bakit? Kung ganun tinatawag ng kwento, Actually, di maganda ba? yung ganun. Pwede. Ng bagong dad. Maybe. I don't know. Hindi ko pa alam 33. Basta mas mature siguro. Hindi ko Hintayin alam na natin. Pero maganda yung ganong vibe na parang may mix ng thriller or action or something. Pero rom-com pa rin. Tapos tatay Diba? ka. Pwede, why not? Di ba bago yung... Medyo challenging yung thriller na rom-com, Bago siya. May horror pa bang kasama? May horror pa. May baby siya. Yung baby Ang ganda. Benjamin Button siguro. Ganda. But thank you, Don Bell. Thank you, Yes. Don and Bell. Congrats. Congrats tayo sa wakas. At thank you sa mga nagpunta dito at nanood sa Zoom. At Yes. sa mga nanood ng Tayo sa Wakas. At sa lahat ng mga projects So ng sila Don hindi Bell. natin pinapasalamatan kasi hindi siya nanood. Oo, hindi. Malalaman natin kapag come July. Mamaya ate. Yes. Ano yung last na gusto nyo sabihin sa mga taong nag-support sa inyo, mga nanood or di pa nanonood? Uy, syempre, direct thank you sa inyo for Yeah. having us Thank here. you. Nakakatuwa. Thank you Dito so tayo much. sa Zoom. Dito na tayo ngayon at may live audience. Thank you guys Yes. Thank you sa mga nanood ng Tayo sa Wakas. Thank you, Ay, guys. joke lang. Hindi. Thank you, ate. Alam mo, iiyak na siya talaga. Uy, joke lang. Hindi, Narikat na niya yung dila presence niya. ni ate, sapat na yun sa amin. Hindi pwede. Sorry. Pero yun, sa lahat ng nanood ng Tayo sa Wakas at sumusuporta sa Tayo sa Wakas, thank you so much, guys. It really means a lot to us. And for those of you who haven't seen it yet, panoorin nyo na po. What's stopping you? Totoo. Yeah, maraming salamat guys. Sobrang laking tulong even sa industriya when you guys watch in the cinemas, and we're really happy that we get to share this type of story. Kaya maraming salamat.
please continue to share the word about the film if you guys enjoyed it, or even if you didn't. So we could share more of our Filipino films and support local talaga at the end of the day. Maraming salamat din. Thank you. So Yes, much, yes. guys. Thank you. We really Congrats. are privileged to be part of this. And to our team, we just want to thank our team. Thank you, Star Cinema. Thank you, ABS-CBN. Thank you, everyone. Kasi hindi talaga madali mag-promo. We've been going around. Wala Naiyak pa na kaming si rest Rico. day talaga. Ay, totoo na yan. Wala pang rest day. Kung kami walang rest day, Lalo ano na pa kaya sila. yung mga yan, di ba? Totoo Every yan. day sila Ano naman ang kumakain. alang yan eh. Tatapos na yun sa pagkansingin ko. Para siyang Secret. Ano? Sa pelikula. Spoiler yun eh. Yayo Aguila? We love you guys. Thank you so much. Tingnan na kaya tayo sa wakas. Yeah, maraming salamat guys. Sobrang laking tulong even sa industriya Bakit daw you guys watch in the cinemas, and we're really happy that we get to share this type of story